Master Kim? Master Kim, kasi ganito ang nangyari. Scalpel blade. Ako ang humingi ng tulong. Wala akong experience sa ganito. Kaya nagpatulong akong... Turukan niyo siya ng vaccine pang tetano. Ihanda mo na ang lahat. Balutin mo na mga paso niya. Apo. Master? Tinawagan niyo ang burn center? Opo, parating na dito ang chopper. Master Kim? Master Kim! Master Kim! Oh, Master Kim! Naku! Yugdo! Yuyong! Kalma lang. Yugdo! Tama na. Bakit? Arm na to! Naku! Master, ayos lang sila, di ba? Buhay pa sila, di ba? Sandali lang, Gonzo. Tingnan mo, gamutin muna natin ang sugat mo. Nurso, gamutin mo muna siya. Opo. Nasa si Yogchol! Nasa si Yogchol! Hindi pa maganda ang kondisyon niya. May liligtas mo siya, di ba? Master Kim, meron ka na nabuhay na tao noon, di ba? Ilang beses ko na yung nakita. Yogchol, iligtas mo siya. Gagawin ko lahat na makakaya kong gawin dito. Pagkatapos nun, dadali natin sila lahat sa burn center, okay? Yun ang gagawin natin. Yogchol. Sige, sumama ka sa amin. Ayos lang bang lahat ng kitchen staff? Hindi magiging maayos ang kahit sinong nasunog. Kahit gumaling, mahihirapan sila. Kaya kumpanya na ang sasagot ng mga gastusin nila sa ospital. Hindi na ako nagulat. Gusto ko raw ulit makita ni Chairman Shin. Pag natapos na ang emergency, gusto mo bang sumama? Nakita mo nang marami akong ginagawa dito. Paano kung bukas? Pwede ka na ba? Kung gusto niya talaga akong makita, siya ang pumunta dito. Nga pala, nakita mo to? Magpapasa ako ng medical certificate para maningil. Maganda ka. Yung babae, hindi ba siya ang manager ng casino? Bakit kaya nandito siya para kay Master Kim? Panahon ng pera. Ang panahong ginagawa kang boss ng pera. Puno ang mundo ng mga taong gagawin ng lahat para dito. At mga naniniwalang lahat magagawa nila gamit ang pera. Huhulaan ko. Matagal ka na nandito, no? Mga 2 araw na rin. Oh, miss. Isa. Salamat. Eto, uminom ka na muna ng tubig. Oh. Ay, Oh, security. Tumawag ka na sa 911. May na-stroke na dito. ano yun? Stroke? Ano pang hinihintay mo? Tumawag ka na sa 911! 911, may na-stroke dito, bilis! Sundan mo lang ang daliri ko. Okay, dito. Sandali lang. Eto, ibigay niyo sa magiging doktor niya. Opo, salamat. Ingat kayo. Mukhang may naligtas ka na ulit na mahalagang buhay. Yan na naman kung ganon. Wala namang nadudulot na maganda yun sa buhay ko. Para sa mga ospital, napakagandang balita nito. Sumama ka. Tawag ka ni Chairman. Ah!
Pasensya ka na. Inutusan lang kami ni Chairman. Bakit kaya ang tigas ng luto nila sa karne? Hoy, ikaw ba talaga si Master Kim? Kahit hindi ako saktan, sasama naman ako para magkita tayo. Bakit kailangan suntukin ako ng maraming beses, Chairman Shin? Tingnan mo tong siraulong to. Nananamantala ka daw na may sakit. Sigurado ba na doktor ang dapat ay tinatawag sa'yo? Dinaya mong VIP ko para makuha mga pera nila. Ay, sinusubukan ko lang naman makatulong sa mga taong may sakit, Chairman. Ikaw nga, nakakahuthot na maraming pera. Galing sa mahihirap na tao kahit wala kang ginawa, di ba? Kung tutusin, mas malala ang ginagawa mong krimen kaysa sa ginagawa kong panguhuthot ng pera. Hoy, ikaw. Magaling ka nga ba talagang doktor? Bitiwan niyo na ako. Siraulo kayo. Pero totoo nga na, mas marami na ako nailigtas kaysa sa mga namatay. Pero narinig ko na kahit na ano pa daw ang gawin mo sa katawan, bumabalik pa rin ang buhay ng pasyente kahit patay na. Ginawa niyo naman akong parang Diyos o kung ano. Imposibleng kaya kong bumuhay ng tao. Kung mabubuhay ka, mabubuhay ka. Kung oras mo nang mamatay, mamamatay ka na. Magtrabaho ka na sa akin. Itigil mo ng paghahanap ng pasyente dun sa kasino ko. Ako na ang pasyente mo ngayon. At magbabayad ako kahit magkano. At gaano kalaki naman ang kaya mong ibayad sa akin? Hoy, magpadala ka pa. Magpadala ka pa nga dito ng steak. Ang konti nito, akala mo namang cookies. Opo, Chairman. Hello, Chef? Oh, ganito. Gusto pa daw ni Chairman Shin ang steak natin. Initin mo. Opo. Kunin mo na yung karne. Opo. Yung filet mignon. Opo. Anong problema, ha? Wala po. Nagloko na naman. Yung John! Gaano kaya kadami ang kayamanan mo para mabayaran ako, Chairman? Aabot kaya yun ng bilyon? Kapag binigay mo sa akin lahat ng yun, saka ko lang to pag-iisipan. Kung hindi yun ang kapalit, hindi mo ako mababayaran, Chairman. Hindi lang halata pero mahal ang binabayad sa akin. Sige na, kung wala ka na sasabihin, paunan na po ako. Araw ng Biyernes kasi ngayon. Ma'am, may problema. May sunog sa kusina. Ano? Kunin mo ang fire extinguisher! Bilis! Master! Master! Nandito ako, Master! Gonzo! Si Hokjol! Si Hokjol! Tulungan niyo siya! Huwag ka mag-alala! Mabubuhay silang lahat! Sige, sakay na!
Sige na po, kumain siya. Salamat po. Nurse Pak, dadalhin ng 2 pasyente na to sa burn center bukas. Tayo munang magbabantay sa kanila hanggang bukas. Opo, Master. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol po kay Sojung. Gaya nga ng sinabi ko, hindi niya kasalanan. Hiningan ko siya ng tulong kanina. Ngayon lang ako humawak ng burn patient. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol kay Sojung. Umalis ka na dito. Sige nga, ano dapat ginawa ko? Dinala yung napasong emergency patient at hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya. Dapat ba pinabayaan ko siyang mamatay? Siya lang ang nag-iisang taga-emergency medicine dito kanina. Sa tingin mo ba, tama lang na umupo siya habang pinapanood ang pasyenteng naghihirap? Alam mong mali yun. Kailangan kong gawin ang lahat at kahit ano sa sitwasyong yun. Kalokohan lahat ng sinabi mo. Ano yun? Oy. Mukhang naniniwala ka talagang kabayanihan ang ginawa mo nung tinawag mo si Sojung para tulungan ka sa emergency patient na yun. Aminin mo na ang totoo. Naduwag ka kaya hindi ka nakakilos agad. Heto na naman tayo. Tinawag mo ba talaga akong duwag sa harapan ko? Nag-aral ka ng mabuti para maging number 1 ka sa klase nyo. At hindi mo kayang bitiwan ng pangalan ng Gode Hospital dahil lang natatakot ka. Kung wala ang mga yon para saluhin ka, isa ka lang duwag na tao. Ano? Tapos ka na magsalita? Bakit? Galit ka? Kung ganon, huwag mong ipakita sa harap ko ang pagpapanggap mo na iba ka, maraming alam, na isa kang tapat na doktor. Huwag kang magpanggap na bayani dahil ginawa mong trabaho mo. Kahit kailan hindi ko ginawa yon. Hoy, hindi para sa pasyente ang ginawa mong yon. Kinailangan mo si Sojung para maligtas ang sarili mo. Ayaw mong magmukha kang walang alam habang ginagamot ang pasyente mo. At ayaw mong mapahiya sa harap ng mga staff. Ngayon sasabihin mo sa akin na para kay Sojung ang ginawa mo? At para maligtas ang buhay ng pasyente mo? Tigil-tigilan mo na nga ang paggawa ng kung ano-anong dahilan. Narinig mo? Wala ka naman talagang alam eh. Master Kim! Ano problema mo? Ano? Kung wala, aalis na ako. Patawarin mo ako, Master Kim. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Gagalingan ko na talaga, Master Kim. Seryoso ako. Mula ngayon, hindi na kita bibiguin. Pinapangako ko. Tumayo ka na dyan, ngayon na. Ayoko. Walang makakapagpatayo sa akin sa sahig na to. Hanggat hindi mo pa po ako napapatawad. Hindi rin po ako gagalaw. Bahala ka dyan. Ikaw ang duwag. Ikaw talaga ang walang alam. Gangdong! Dito ka lang. Hayaan mo lang sila. Anong ginagawa mo? Itigil mo na nga to. Ha? Anong alam mo, ha? Wala kang alam tungkol sa akin, kaya wala kang karapat ng pagsalita na ako ng ganyan. Mas matanda ka nga sa akin, pero hindi mo alam lahat. Tama ba na baliwalay ng mas matanda na kababata sa kanya gaya ng ginagawa mo ngayon? Hindi, di ba? Kaya huwag ka magsasalita kung wala ka pang alam tungkol sa akin!
Huwag ka magsalita ng ganyan na hindi mo nga alam kung paano mabuhay ang gaya ko! Tama ka nga. Hindi ganyan makipag-usap ang matanda. Mas matanda nga ako at alam ko rin na hindi ko pa alam ang lahat. At wala rin akong alam tungkol sa'yo. Kaya lang, pag ganito na ang edad mo, makikita mo na ang mga bagay-bagay. Malalaman mo kung seryoso siya o hindi. Malalaman mo kung may pag-asa ang tao. Kung ganun, hindi pa ako seryoso. At wala akong pag-asa. Malamang ikaw ang mas nakakaalam niyan. Bitiwan mo ako! Nakakainis! Bitiw! Bitiwan mo sabi ako eh! Mister Go, ibaba mo siya. Bitiwan mo na ako! Bitiw! Doktor Kang, nasa ospital ka pa. Huminahon ka. Lagot sa akin na lalaki yan! Bitiw! Kainis! Bitiwan mo sabi ako! Tumigil na kayo! Oh, mukhang nag-umpisa ulit si Om yung Shim ko. Ano? Nag-uumpisa ulit siya? Ha? Makikita mo na kung paano maging sexy si Nurse Om yung Shim. Ano ba sa tingin nyo ang ginawa niyong dalawa, ha? Nasa ospital kayo at marami pa tayong pasyenteng naghihintay. Kaya nga, alam ko yun. Sige, Mister Go, palabasin mo ang lalaking yan. Master King, tama na! Alam mo ba kung gaano naghihirap si Dr. Kang sa emergency room? Alam mo ba kung gaano kahirap ang magtrabaho sa ganitong klaseng ospital? Nang walang gamit at karanasan? Wala na mas gagaling sa ginawa ni Dr. Kang kanina. Kaya, dapat pinupuri mo siya. Hindi mo siya dapat nilain ng ganon. Nagpapabugbog ka nga habang nandito siya. Ikaw naman, Nurse O. Totoo ang sinabi mo, pero... Tingnan mo na lang ang nangyari kay Dr. Yun. Nakiusap si President Yu, pati si Mr. Nam nakiusap sa'yo! At bukod pa doon, lumuhod na si Dr. Yun sa harap mo para humingi ng tawad. Mukhang ikaw ang dapat na pinapalabas sa ospital na ito. Hindi ko talaga alam kung bakit kailangan mong magmatigas. Sobrang tagal na nating nakakatrabaho si Dr. Yun sa ospital na ito. Ito ba ang totoong ugali mo? Ay, Nurse O, tungkol dyan, alam mo naman na ako ang... Tumigil ka! Pag-isipan mo na lang ng mabuti ang desisyon mo. Sandali lang, Nurse O. Hindi mo ko pwedeng utusang... Maraming salamat po sa konsiderasyon mo. Master Kim! Tapos na. Tapos na ang gulo. Wow. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, wala nang masamang mangyayari sa'yo. Ay, grabe, nakakainis. Heto yun. Mamaya. Sige po. Salamat po. Sige. Nakita ko si Dr. Joe sa Sanila Hospital. Palabas siya ng head surgeon's office. Kailangan na rin natin ng kapalit para kay Dongju. Marami pang nakaschedule sa atin. Galing sa ibang ospital. Kasasabi ko lang. 2 doktor ang in-interview niya kanina. Paano na? Palagay ko, may makakakuha na ng posisyon mo. Hoy! Katapusin mo na! Hanggang dito ka na lang! Narinig mo? Anong ginagawa mo? Hinihintay ko yung desisyon. Pinag-uusapan nila ngayon ang nangyari sa akin. Ay, ano ba kasi to? Wala naman tayong kailangan pag-isipan. Kulang pa rin tayo ng doktor.
masama ang loob ko tungkol dun sa nangyari kay Dr. Yun. Pero may tiwala akong kaya niyang malagpasan ang pagsubok na ito. Hindi ba, President? Eh, ano bang gagawin mo, ha? Nababaliw ka na ba? Tapos na ako sa ospital na ito. Gusto kong magsalita bago umalis. Kung aalis ka na, umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng gulo sa loob. Pumasok ka. Hay nako, si Dr. Kang pala. Pinag-uusapan lang namin kung paano mo nagawa ng maayos ang trabaho mo noong nakaraang Biyernes. Malamang pagod ka pa sa trabaho. Ano bang dahilan ng pagpunta mo dito? Ano naman yan? Resignation ko. Ano? Dr. Kang, Ang pakiramdam ko kasi hindi po ako ang tamang doktor na hinahanap ng ospital na ito. Mukhang hindi rin po ako nababagay dito. Buti naman alam mo. Master Kim, pakiusap! Huwag mo naman tong gawin. Pag-isipan mo muna. Marami ka pa kasing magagawa dito sa ospital natin. Naintindihan ko naman kung bakit nagkakaganyan ka. Kaya dito ka muna bago ka bumalik sa Gode Hospital. Naghahanap ako bukod sa Gode Hospital. May mga ilang ospital na ang nagalok sa akin ng trabaho. Magandang balita yon. Sige, umalis ka Master na. Kim! Master Kim! Umupo ka muna. Sige na. Huwag mong pilitin ang taong gustong umalis, Mr. Jiang. Walang magandang idudulot ang mga tulad niya. Pag-isipan mo. Pakiusap. Salamat sa tulong. Malaki ang utang na loob ko. Nga pala. Alam ko, isa kang magaling na doktor. At isa ka talagang kawalan sa ospital na to. Pero, ikaw lang naman na nag-iisip na may karapatan kang sermonan ng ibang tao dito pagkatapos gawin ang trabaho mo. Oo, tama ka nga. Isa lang akong batang doktor na duwag at walang alam tulad ng sinabi mo. Nag-aral ako mabuti dahil gusto kong magkaroon ng pangalan at gamitin ng Gode Hospital na balang araw masasandalan ko. Sumipsip talaga ako para makakuha ng posisyon sa ospital. At hindi lahat ng naging desisyon ko sa buhay pinagmamalaki ko. Pero, ang mga matatandang doktor na katulad mo ang naging dahilan kung bakit ako nabubuhay ng ganito. Ginawa niyo ang mundong ito para mabuhay ng ganito ang mga taong hindi kilala na gusto magkaroon ng pagkakataon. Tapos ang lakas ng loob niyong malitin ang mga katulad ko at tawagin silang mga duwag at walang alam. Dr. Kang, Hindi mo nga alam kung paano mabuhay na maayos. Huwag mo akong turuan kung paano mabuhay ng tama. Nakakahiya ka. Yun lang po. Saan ka pupunta? Dr. Kang! Bakit ba takot na takot ka? Wala ka namang ginawang mali ah. Bakit ka nagkakaganyan para lang sa ospital na to? Mas gugustuhin ko pa kahit saan. Hahanapan na ba kita ng ibang posisyon? Oh, Dr. Kang, huminahon ka na. Mag-usap ulit tayo mamaya. Sabihan mo na lang ako. Hindi mahirap maghanap ng posisyon. Dr. Kang! Dr. Kang! Ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. May naisip na po ba kayo? Dr. Kang, hindi ka dapat nagdedesisyon kapag galit. Alam ni Master Kim kung paano inisin ng mga tao dito. Alam ko yun. Kasi ilang beses na rin akong ginalit ni Master Kim. Oh, pero kahit ganun, hindi pa rin sapat na rason kung magre-resign ka dahil lang sa isang tao. Hindi lang siyang dahilan. Wala rin talaga ako nagustuhan sa ospital na to. Ganun ba? Ano bang hindi mo nagustuhan? Hindi ko na nga alam kung magkaiba ba ang surgery department at emergency room. Lahat ng nasa operating room, nakikita kong sa emergency room lalabas.
Wala talagang kaayusan dito. Hindi ko nga alam kung sino bang in charge sa departments nyo. Dahil sa kakulangan ng mga doktor sa ospital natin, wala na mga department. Lahat ng empleyado nandito nagtutulungan. Gusto ko na maghanap ng ibang ospital para magamit ko ang specialty ko. Malaki, malinis at may mga bagong technology at equipment ang gusto kong pasukang ospital. Kung ikukumpara talaga, inaamin ko na huli tayo ng konting-konti lang naman sa ibang ospital. Hindi lang konti yun. Huling-huli tayo kumpara sa ibang ospital. Luma ng building ng ospital natin. Outdated ang system na ginagamit at wala nang maayos sa mga equipment. Kaya mabuti pa, huwag ka na mag-aksaya ng panahon sa ospital na to. Maghanap ka na ng lilipatan mo. Pagkatapos mabuhay katulad mo? Mas iisipin ang opinyon ng boss kaysa sa pasyente at aatupagin lang kung paano makaakyat ng mabilis sa posisyon. Ganun ba? Mas pipiliin ko ng mabuhay ng ganun kaysa maiwan ako dito habang buhay. Nakakahiya ka. Doktor yun. Hindi ako makapaniwala na hanggang dyan lang ang iniisip mo. Sa kabila ng lahat ng maraming kakayahan mo. Walang nangyayari sa akin dito sa kabila ng maraming kakayahan ko. Ganun ang gusto mo? Malamang, walang mangyayari sa'yo kung pa-victim ka mag-isip. Ano sinabi mo? Tama na. Huwag na kayo mag-away. Basta narinig ko na ang mga opinion mo, Dr. Kang. Kakausapin ko si President Yo para maayos ang kondisyon ng trabaho. Gusto mo taasan ng sahod o bigyan ka ng pabahay? Sabihin mo lang. Hindi niya na yun kailangang gawin. Hindi pa rin naman siya magpapasalamat. Hoy, Doktor Yun. Anong ginagawa mo? Tulungan mo naman ako. Ayos lang talaga sa akin, Mr. Jan. Gaya ng sinabi niya, hindi na talaga magbabago ang desisyon ko. Dr. Kang Dongju! Kita mo? Ganyan talaga ang ugali niya. Dr. Yun Sojung! Hihilingin ko na lang na swertehin ka sa pagtatrabaho mo sa ospital na to at mabuhay na masaya habang Sa'yo na buhay. yung swerte mo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Ay, nakakainis! Sandali lang, Dr. Kang! Pakiusap, Dr. Kang! Teka, ano ba yun? ngayon lang! Sige na, ngayon lang talaga! Huwag ka na umalis! Ang ingay talaga ng ospital na to. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Tanghaling tapat, nagyayakapan ng dalawang lalaki. Kainis. Nako, Miss Jo, hindi ko naman po alam na dadalaw kayo ngayon. Papa mo? Siya si Chairman Shin. Chairman Shin, ikinagagal ako. Ako nga pala si Jiang Gite ng Doldam Hospital. Matagal ko na kayong gusto makilala. Salamat sa pagpunta. Pero, ayos ba ang pakiramdam ni Chairman Shin ngayon? Nandito siya para kay Master Kim. Ano? Si Master Kim? Sila ang pagpipilian para sa operasyon. Nandyan si Dr. John Woo. Isa siyang kilalang surgeon sa US. Ito ang magpapasigurado ng pangatlong term mo, President Do. Huwag mo muna pangunahan. May 2 buwan pa bago magdesisyon ng board. Hindi ko pinangungunahan. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo, President. Tawagan mo si Manager Ju. Pupunta ako sa Chongso na mag-isa lang. Opo, tatawag ako. Anong dahilan ng pagbisita nyo? Akala ko ba gusto mo na ako pumunta dito? Ako na ang desperado sa atin. Pumunta ako dito para makita ka. Kung gusto nyo talagang ako maging doktor nyo, sinabi ko ang kapalit nung nagkita tayo. Magdadalawang taon na yung operasyon nyo, tama ba? Tama ka nga. Kumusta? Ano sa tingin mo? Ayos naman ba ang operasyon? Buhay pa kayo ngayon, kaya mukhang maayos naman ang operasyon. 2 taon na nakalipas mula nung magising ako ng may mga electric wires na nakalagay sa loob ng katawan ko. Alam mo, sa totoo lang, pakiramdam ko may problemang nakalagay na baterya sa katawan ko. Masama ang pakiramdam ko kahit walang ginagawa. Kailangan ko daw mabuhay ng ganito maliban kung magpapa-heart transplant ako. Sino ba makapagsasabi sa akin kung kailan mangyayari ang heart transplant? Nabuhay kayo na maayos dahil marami kayong pera. Hindi ba ito naman ang panahon para mamigay kayo sa ibang tao? Subukan yung magbago, gumawa kayo ng maganda. Malay nyo. Pag ginawa nyo yun,
Kaawaan kayo ng mga nasa langit at bigyan kayo ng napakalusog at maayos na puso. Pero kahit na makahanap ako ng malusog at maayos na puso, ang problema naman, wala akong magaling na doktor para sa operasyon ko. Nasaan na yung doktor na nagbigay sa inyo ng artificial heart? Patay na yun. Inatake sa puso. Inooperahan niya sa puso ang pasyente para mailigtas, kaya lang inatake siya sa puso at namatay. Nakakatawa. Nakakalungkot yun. Gagawin mo ba? Narinig ko cardiothoracic surgeon ka daw noon. Bakit ba kung gusto nyo? Di ba marami namang doktor dyan na mas magaling pa sa akin? Alam ko namang milyon-milyon ang mga magagaling na doktor sa mundo. Kaya lang, konti lang dyan ang totoo. Tingin nyo, isa ako sa mga totoong doktor? Naisip mo na ba kung paano ako kumita ng malaking pera? Magaling ako mangilatis na mga tao. Nakikita ko kung sino ang totoong tao. Ibig sabihin, tumanda na rin ang kakayahan yung mangilatis na mga tao. Bakit? Ayaw mo ba na operahan ako? Dahil ba sa ugali ko? Pasensya na kung naistorbo ko kayong lahat. Aalokin ko kayo kung gusto nyo po ng mga tiyang hinahanda para sa mga VIP namin. Meron kaming Earl Grey, English breakfast at Ceylon tea. Siyempre meron din kaming 3 iba't ibang klase ng green tea. Hot, iced, kahit anong gusto nyo. Kung milk tea naman, meron din. Ano po ba ang gusto nyo? Sandali lang. Naisip mo ba ako? Namiss mo ba ako noon? Hindi mo ba ako naririnig? Ano bang problema mo? Ano? Anong sinabi mo? May sinasabi ka ba sa akin? Ang sabi ko, namiss mo ba ako noon? Yung buong 5 taon na yon. Naisip mo man lang ba ako? Naligaw ako habang nasa bundok. Nadulas ako sa bangin at nasugatan sa kamay. Pagpapagaling lang ang nasa isip ko noon. Buti gumaling ng 90% ang kamay ko, kaya nakapasok ako sa emergency medicine. Pagkatapos ito, gusto ko maging certified CS. Karamihan ng mga pasyente sa emergency room, kung hindi sa puso, sa baga sila may problema. Kung ganun, wala ka palang oras para isipin ako. Tama ba yun?
Ngayon, alam ko na. Narinig ko na ang sagot mo. Siyempre, na-miss din kita. Hindi ko mapaliwanag kung bakit. Pero minsan naiisip kita. Sinabi mo ba yan dahil aalis na ako? O naaawa ka lang sa akin? Ganun ba ang tono ko? Hindi ko kasi napigilan. Aalis na ako. Ingat ka. Promotion, tagumpay. Ayos lang naman yun. Pero Kang Dong-ju, doktor din tayo. Eh ano ngayon? Oo nga, doktor tayo. Ano ngayon? Alam ko, doktor lang tayo. Pero doktor pa rin yun. Huwag mong kalilimutan. Off-duty ka ba? Hindi. Aalis na ako. Nagpaalam ka kay President Yo? Nakapagpasa na ako ng letter. Okay na yun. Pasensya ka na. Pero may pasyente tayong nagka-hand laceration sa emergency room. Alam ko, paalis ka na ngayon, pero pwede bang tahiin mo muna? Nakikiusap ako. Nasaan yung pasyente? Naghihintay siya sa hybrid operating room. Makikinig po ako. Susunod na rin ako sa lahat ng mga desisyon mo. Ay, mali. Susunod ako sa kahit ano maliban lang kung tatanggalin mo ako. Halika, lumapit ka. Ano? Akin na yung kamay mo. Lumapit ka dito. Sige. Ayos lang ba to? Opo, ayos lang po. Ang galing mo naman. Pwede ka palang maging plastic surgeon. Sinasabi mo ba yan dahil mabagal ako? Pinupuri kita dahil mabusisi ka. Pero ano bang ayaw mo sa Doldam Hospital?
Ano? Sabi ko, bigyan mo ako ng 3 dahilan kung bakit gusto mo sa ospital na to. Una sa lahat, ayoko kay Master Kim. May gusto pa po akong matutunan sa'yo. Pangalawa, ayoko sa ospital na to. May gusto pa po akong matutunan sa'yo. Hindi ko makita na may matututunan ako dito. May gusto pa akong matutunan sa'yo. Gusto ko pong makasama ka sa surgery room balang araw. Yun ang hiling ko. Gusto ko kasing maging pinakamagaling. Hindi lang basta doktor. Ibig sabihin, hindi ako nababagay dito. Ganun po ba? May isa pa akong tanong. Sa pananaw mo ba, si Master Kim ordinaryong doktor lang o masasabing pinakamagaling? Sa pananaw mo ba, si Master Kim, ordinaryong doktor lang o masasabing pinakamagaling? Ito ang pagpipilian. Tingnan niyo po. Nako, nakukonsensya ako. Pumunta ka pa dito para sa wala. Po? Ang totoo, may nahanap na akong doktor na mag-oopera sa akin at nag-usap na kami. Isa rin siyang napakagaling na doktor. Pwede ko po bang malaman kung sinong nagrekomenda sa inyo? Chairman, si Master Kim. Sagutin mo. Oh, Master Kim. Ako nga. Nakapag-desisyon ka na ba? Kailangan ko muna ng bagong ultrasound. Yung bagong model. Ah, gusto mo ng bagong ultrasound. Ayaw mo ng pera? Hindi po. Settlement money ito. Dahil binugbog ako ng tauhan nyo kahapon. Injuries ako na kailangan ng 2 linggong treatment. Sabi ko naman sa inyo, malaki ang binabayad sa magaling na doktor na tulad ko. Okay, sige. Ako nang bibili ng bago mong equipment. Sige, kung ganun, ikaw nang mag-oopera? Para mapalitan ng battery ng puso nyo, kakailanganin natin ng bagong ultrasound, operating table at anesthesia machine. Pati na rin ang heart lung machine. At kapag nagdesisyon kayong magpa-heart transplant balang araw, ituloy mo lang. kailangan din namin ng malinis na kwarto para sa immunotherapy. Kaya lang, masyado nang mahal ang mga equipment para doon. Walang problema yan. Huwag ka mag-alala. Ako na. Kahit magkanong ilalabas ko, bibilan pa rin kita ng mga gamit. Kung ganun, papayag ka na ba talagang operahan ako? Kapag natanggap na namin, aayusin ko ang schedule ng surgery. Narinig mo? Sabi ng doktor, siya na daw ang mag-oopera. Mabuti naman, Chairman. Chairman, pwede ko po ba kayong tanungin kung may mali akong nagawa sa inyo para ikagalit ninyo? Ano pang sinasabi mo? Ang husay nga ng ginagawa mo para mapatakbo ang Gode Hospital. Pero bakit tinanggihan niyo ang mga nirekomenda ko? At pinayagan ng doktor na yon para magsagawa ng operasyon niyo? Gusto mong malaman? Kung okay lang sa inyo. Opo, gusto kong malaman. Miss Jo, ipakita mo nga yun. Apa. Ano sa tingin mo? Mukhang nasusunog po ang kusina. Sa kasino po ba ito? Nasunog ang kusina ng kasino kagabi. Ano pang nakikita mo? Mukhang malala ang tinamo nilang sugat. Sige, ano pa? Yung lalaki. Tama. Siya yung doktor ko. Sumugod yung lalaki sa apoy para lang iligtas ang buhay nung 3. Ano pong ibig niyo sabihin? Kapag may ganyang aksidente at may mga nasaktang tao, iisipin lang ng doktor kung paano gagamutin ang mga sugat nila. Tingnan mo, niligtas niya para mabawasan ang injury. Posible na mabawian din siya ng buhay pero sumugod pa rin siya sa apoy. Tingnan mo.
Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kung bakit kakaiba ang ginawa niya? Hindi pa po. Master Kim ang tawag nilang lahat sa kanya. Siya lang ang pagkakatiwalaan ko. Dahil totoo siyang doktor. Ngayon mo lang yata nakilala mukha niya, tama ba? Tama. Siya nga yung lalaki. Ventricular fib. Sir! Sir! Dalhin niyo sa hybrid OR. Bilis! Pati defibrillator. Bigyan niyo rin siya ng epinephrine. Opo. Nagkita na ba kayo ni Master Kim? Sojung, Ano? ano bang sinabi niya sa'yo? Pwede ka na raw ba ulit magtrabaho dito? Ang totoo niyan. Pwede ka na ulit magtrabaho dito kung yun ang gusto mo. Salamat po, Master Kim. Hindi ko makakalimutan ng pagkakataon. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para suklian po ito. Pero, hindi ka pa pwedeng gumamot ng pasyente. Kung bawal pa akong manggamot, ano na pong gagawin ko? Orderly. Ano? Orderly ka raw? Opo, orderly daw. Kung ganon, magtatrabaho ulit ako bilang orderly? Tama ba? Gusto kong malaman kung pwede ka nang humawak ng mga pasyente hanggang sa makontrol mo ang sarili mo nang hindi umiinom ng mga gamot. Magtatrabaho ka muna dito bilang isang orderly. Bakit? Hindi mo ba kaya? Hindi. Hindi po sa ganon. Tinanggap mo ba yon? Nakiusap ako na pag-isipan niyang mabuti. Bakit ka nakiusap sa kanya? Dapat sinabi mo na tatanggihan mo yon. Ganun ba? Masyado ngang mabigat. Talaga lang, ha? Hindi mo ba kaya? Kung ganun pala, pwede ka nang umalis dito. Ayos lang sa akin yun. Wala po akong sinasabing ganon. Hindi mo pwedeng pagtrabahuhin si Dr. Yun. Ito na ang pinakamagandang offer na kaya kong ibigay sa kanya, Nurse O. Kaya tama na. Narinig mo na siya. Sige na. $200! Handa na po. Shock! Ano to? Car accident. May right-sided hemo at dislocated ang kanang balakang. Nagka-ventricular fibrillation siya habang pinapainom namin ng tubig. Sige na, gising. Magre-rhythm check ako. Subukan pa rin natin. 200! Opo. Ready na po. Shock! Gaano na ba katagal? 3 minuto na. Pakiusap, gising. Gising. Rhythm check ulit. Dr. Kang, may pulso na siya. Pahingi ako ng EKG. Pakihanda na rin na C-line. Akala Yung ko dugo ba niya. ayaw mo na? Bakit nandito ka pa hanggang ngayon? Mukhang siya ang magiging pinakahuling pasyente ko sa Doldam Hospital. Nakita mo yung CT? Multiple rib fracture at right-sided hemo. Nilagyan ng tube kaya nabawasan ng bleeding. May dislocation sa kanang balakang at compound fracture sa kaliwang humerus.
May karanasan ka ba sa hip dislocation? Wala pa. Pero alam ko kung anong gagawin. Gagawin ko na ba? Nurse Pak, yung sheet. Bilisan mo na. Itali mo sa kabila. Kaya mo na mag-isa? Tapos na ba yun? Tapos na ako. Ano? Kumusta ang vitals niya? Stable na po. Okay. Sunod na ang humerus. Alin ka sa dalawa? Ano yan? Isa ka lang bang normal na doktor? O magaling na doktor? Ay. Ay, guys. Teka, yung bag. Oh. Gusto kong marinig ang sagot galing sa'yo. Isa ka bang normal na doktor? O ikaw ang pinakamagaling? Kung tatanungin ng pasyenteng nakaiga dito, ano sa tingin mo ang pipiliin niya sa dalawa? Yung pinakamagaling. Mali ka. Yung kaya siyang pagalingin. Nangangailangan ng pasyente natin ngayon ng isang orthopedic surgeon para sa buto. Kaya naman ginagawa kong lahat na makakaya ko ngayon para maging tamang doktor ako sa pagpapagaling niya. Nasagot ko ba? Pwede mong sisihin ang sistema natin sa mundo. Pwede mo ring sisihin lahat ng taong gumawa ng sistema. Gawin mo lang. Pero walang magbabago kahit na isisi mong lahat sa iba. Yung mga taong sisisihin mo, hindi naman nila maaalala ang pangalan mo. Kung talagang gusto mong manalo, maglingkod ka bilang doktor. Bawian mo sila gamit ang kakayahan mo. Hanggat di ka nagbabago, walang magbabago sa buhay mo. Narinig mo? Hanggat hindi ka nagbabago, walang magbabago sa buhay mo. Okay? Tapos na. Tapusin mo ang pinakahuli mong pasyente sa Doldam Hospital. Imposible. Siya ba talaga yun? Dr. Kang! Babalik din siya. Hintayin natin. Master Kim! Ano ba yon? Hindi pa rin ba tapos ang pasyente mo? Ikaw ba yun? Ikaw yung doktor? Tama ba ako? Si Dr. Bu Yongju? Siya yung lalaking nandun? Si Master Kim ba ng Doldam Hospital? At si Dr. Bu Yongju ay iisa?
Hindi ko alam. President Yo Won-yong. Hindi ko alam kung ano ba ang tunay na pangalan ni Master Kim. Hindi ko rin alam kung paano ko malalaman yun. Hoy, Yo Won-yong! Sumagot ka sa tanong ko! Pasensya ka na. Wala talaga ako masasabi sa'yo. President Do. Paalam. Si Raulo talaga. Ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Sagutin mo ako. Ikaw ba si Dr. Bu Yongju? Ikaw yun? Tama ba ako? Hoy, hindi ka ba nag-iisip? Sinabi ko na sa'yo kung sino ako. Ano na namang pinagsasasabi mo? Kim Sa-bu. Dr. Kim o Master Kim. Wala akong ibang tinatagong pangalan. Okay na? Dear Dr. Bu Yongju, Kang Dongju po ang pangalan ko. Ang pangarap ko paglaki, maging isang magaling na doktor katulad mo. Miss, alam mo ba kung saan ko makikita dito sa ospital si Dr. Bu Yongju? Si Dr. Buyong? Hindi na kasi siya nagtatrabaho dito. Anong ibig mo sabihin? Alam mo ba kung paano ko mahahanap si Dr. Ju? Hindi ko rin alam eh. Sandali. Hello, Gode Hospital. Opo. Opo, sasabihin ko po. Para wala nang pasyente ang makakaranas ng hindi pagtrato ng tama tulad ng papa ko. Sigurado ako. Dr. Bu Yongju. Ito nga yun. Sabi mo aalis ka. Sabi mo na mismo ako. Alam mo ba kung bakit siya pinalis sa Gode Hospital? Malamang may rason kapag binura ng pinakamagaling na doktor ang pangalan niya at nagtago sa lugar na to, hindi ba? Nakapatay siya ng tao. Pinatay niya ang sarili niyang estudyante. Ngayon na lang ulit. Oy, Doing Boom. May isang bagay akong pinapangarap. At ano naman ang bagay ngayon? Pwede ko bang malaman kung bakit gusto mong manatili ako dito?